Hello, friends, listeners, and viewers. Welcome to Silver Lining, where we find hope in every season of life. Good morning at good evening po dyan sa Pinas at sa inyong lahat around the world. Welcome back to Silver Lining. Here, we reflect on life, faith, and the wisdom God gives us for the journey ahead. Ako po si Silver. And I'm so glad na kasama ko po kayo ngayon. Welcome to another heart-to-heart moment where everyday life and God's Word meet, sometimes in the most unexpected ways. Kung narinig niyo po ang aking episode last week, pinag-usapan po natin ang economy at tariff. And then, dahil katatapos lang ng tax filing, last Tuesday po yun, it's not too late to talk about tax. Opo, you heard that right. Taxes, yung hindi maiwasan na ginagawa natin every year. Lalo na sa mga kababayan at mga kaibigan dito sa US. Now, bago kayo mabore, pakinggan nyo muna ako. Ang pag-file ng taxes may not feel spiritual, pero I believe na ang ganitong task ay may lesson mula sa Panginoong Jesus. Isang paalala at isang gentle reminder of who we are called to be in this world. Merong passage sa Matthew 22 verses 17 to 21 kung saan mababasa na yung mga Pariseo ay sinusubukang itrap si Jesus sa tanong na ito. Sabi, "Tell us then, what is your opinion? Is it right to pay the imperial tax to Caesars or not?" Si Jesus, puno ng wisdom na sumagot, "Show me the coin used for paying the tax. Whose image is this? And whose inscription?" Sumagot sila, "Kay Caesar." Tapos sinabi ni Jesus sa kanila, "So give back to Caesar what is Caesar's, and God what is God's." Ang galing, di ba? Sa sagot na ito, maaring lumipad ang totoong sinasabi ni Jesus sa ating isip, di ba? Sa totoo lang, hindi lang nagbigay ng clever answer si Jesus, He was reminding us of two very important truths. Una, nabubuhay tayo sa mundong ito at meron tayong responsibilities na kasama ng buhay. Ang pagbayad ng taxes, pagsunod sa batas, pagrespeto ng authority, parte ang mga ito sa pagiging good citizens. At pangalawa, we bear another image. Anong image ito? God's image, ang imahe ng Panginoon. While the coin bore Caesar's face, we carry the very imprint of our Creator. So yes, ibigay kay Caesar ang kay Caesar, pero huwag kalimutan na ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ang puso mo, ang pagmamahal, ang iyong oras, ang pagtitiwala, at ang iyong buong buhay. So, dahil sa realization kong yan, habang iniisip ko ang lahat ng mga tax documents na naipon, ito yung isang taon para sa 2024 na mga resibo, mga pruweba na binayarang bills, kahit napakarami at nagtambak. Dahil sa realization kong yan, I feel a little less burdened. Hindi dahil sa madali at fun ang i-gather ang mga papeles at pag-file ng taxes, but let's be honest, hindi po siya fun at madali. Dahil kahit sa dami ng mga task na ginawa, but because I can choose to do them with integrity, with peace, and even with worship. Ang pag-file ng taxes can be a reminder that we are stewards, not owners. Nasabi ko po ito sa episode natin last week na ang lahat ng nasa atin ngayon have been entrusted by God to us. And when we manage it responsibly, we're showing faithfulness. Hindi lang sa gobyerno, but to the one who ultimately provides. Sino yun?
ang Panginoon, siyempre. And maybe, just maybe, that spreadsheet, yung W-2, Form 1099, Form 1040, Form 990, it can become a quiet act of obedience. A quiet yes to both Caesar, the government, and to God. As I reflected deeper sa mga salita ni Jesus, yung sabi niyang, render to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Yung statement na yan ay puno ng wisdom. Hindi lang yan tungkol sa taxes, tungkol din yan sa management ng lahat ng resources na ipinagkatiwala sa atin. Habang ako'y nagkakape kaninang umaga, meron akong revelation tungkol dito. Gusto ko pong ibahagi sa inyo. Pag-usapan natin ang family money management at kung paano ito konektado sa stewardship, sa responsibility at faithfulness. Kung isipin natin ng mabuti, ang taxes are just one part of a much bigger picture. Na tayo ay parte ng community, na tayo ay nagbe-benefit from roads, meron tayong daanan, may mga schools at hospital systems na napapakinabangan ng lahat sa komunidad. Ang pag-file ng taxes kahit pa matrabaho reminds us that we don't live in isolation, na tayo ay parte ng komunidad, na tayo ay nagsishare para sa mga serbisyong pangtao sa komunidad, na tayo ay stewards hindi lang para sa ating own little world, parte tayo sa mas malaking mundo, hindi lang nakasentro sa sarili nating mundo. Let's bring it closer to home. Paano naman tayo nagmamanage o nagiging good stewards, lalo na ng pera sa loob ng ating tahanan? Paano ang budgeting, yung bills, yung pag-iipon para sa pag-aaral ng mga bata hanggang college? Paano kung may emergency? Meron bang naitabi para dito? Paano pinag-uusapan ng pera sa pamilya, lalo na sa panahon ng kagipitan? Ang pag-usapan ng finances kasama ang asawa at mga anak. Yan ay isang banal na gawain din. Sa Luke 16 verse 10, sabi ni Jesus, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Ang verse na yan ay hindi lang tungkol sa pera. Yan ay tungkol sa character. Kung paano natin i-treat ang mga bagay na binigay sa atin ng Diyos, maliit man o malaking halaga. Money in a family setting is more than numbers on a spreadsheet. Konektado ito sa trust, sa communication, sa priorities. Dito nagpapakita ang values in real time. Kung pipiliin nating mamuhay within our means, kung mag-save instead of spending impulsively, yung magbigay sa nangangailangan kahit tayo ay gipit, tinuturuan natin ang ating mga anak, ang ating asawa, o ang mismong sarili natin that faithfulness matters. Na ang Diyos ang ating provider ng lahat ng ating kailangan, hindi lang ng ating mga sweldo. Now, don't get me wrong. Hindi rin madali ang pag-manage ng pera sa family. May mga panahon ng pag-apaw at meron ding panahon feeling mo hindi na darating ang grasya. Naranasan ko po ang parehong sitwasyon. Siguro karamihan din sa inyo. Pero ang stewardship is not about perfection. It is about direction. It's about saying, Lord, this is what you've given us. Show us how to use it wisely. So yes, kailangan i-file ang ating taxes. Maging responsible. Pero, go further. Gumawa ng family budget na nagre-reflect ng iyong values. Kausapin ng mga anak about saving, giving, at generosity. Teach them that being rich isn't about having more, but about trusting the one who provides. And when you're tired, or the numbers don't quite add up, or feeling mo
walang patutunguhan ang mga ginagawa mo, mag-pause at mag-pray. Sabi sa James 1:5, "If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without finding fault." Ang family finances ay spiritual. Tinuturuan tayo ng disiplina. They stretch our faith. They remind us we're not in control, but we belong to a God who is in control. Let me share something personal. Kailan lang, I found myself staring at a growing pile of tax documents. It was one of those moments na I felt overwhelmed. Hindi lang sa mga paperwork, kundi yung alaala ng lahat ng nangyari sa nakaraang taon. Yung mga bills, yung medical expenses, yung pagbabago ng income, yung akala mo mawawalan ka na ng income, I started to feel anxious. Pero, naalala ko, yung tungkol sa stewardship isn't about having everything, but about faithfully responding to what God places in your hands. Ang katotohanan yan gave me peace. Amen po ba? Kung na-encourage kayo sa ating mensahe ngayong gabi, pa-share ang ating video at makinig sa kabuuan ng ating episode. Baka meron pong kailangang makarinig nito. Someone who needs guidance and help. Mag-subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel. Kung meron po kayong prayer request o katanungan, i-private message nyo lang po po. Tara, pray na tayo. Father God, thank you for entrusting us with the resources we have. Sometimes it feels like too much to manage, and other times it doesn't feel like it's enough. But in all things, we turn to you, the one who faithfully provides, who sees, and who guides. Help us to be wise and faithful stewards in our homes. Give us clarity as we handle our finances. Teach us to trust you, not just with our hearts, but with our wallets, our spreadsheets, and our family decisions. Let every act of budgeting, saving, giving, and yes, even tax filing be done with integrity and peace, knowing we are doing all of it for you. We commit our families, our finances, and our future into your loving hands. In Jesus' name we pray. Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng encouragement sa inyong lahat. Abangan ang ating mga susunod pang weekly devotional. Yan po ang ating episode ngayong gabi dito sa Silver Lining. Thanks again for spending this time with me. Wherever you are in your financial journey, remember this: God sees your effort and He honors your faithfulness. Until next time, stay grounded, stay grateful. May we live wisely, knowing that every day is a gift. At laging tandaan, let's not just believe in God, let's live for Him. Salamat po muli. Ako po si Silver. Sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa, nandito muli ako next week. Bye! God bless! Remain steadfast in your faith and Shalom!